Mula po sa Royal Baptist Temple ng Naik, Pastor Robinson po under ng Bacoor Baptist Temple. Ako po ay magbabahagi ng devotional sharing this morning, at ako muna ay nagpapasalamat kay Pastor Joe na siya ay mula pa kanina ay naunguna na sa pagbati sa mga viewers and hearers. At good morning po Pastor Joe, Nicor, and mga kapastoran. At ngayong umaga muli tayo po ay naatasan upang magbahagi ng kaunting salita o bahagi ng devotion this morning. Naway diyan po tayo lahat ngayon at makikinig at uunawain ang salita ng Diyos. It is virtual style of program ng PBAP. At ating babasahin ang Psalms 119:25. Ang sabi dito ay, "My soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word." So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang banal, salamat po pribileyo makapagbahagi muling this morning ng iyong salita. Tulungan mo po ako, kayo manguna, at kayo po magsalita. Gamitin mo lamang ako for your glory and honor in Jesus Christ my Lord. Amen. So minsan po tayo ay minsan, no? Naging kabataan, no? Kabataan. At ang mga kabataan ay mahilig matulog. Yan, matulog, kumain, matulog. At nung buhay pa ang aking ina ay pagdating ng umaga, madaling araw pa lang gising na siya. Ayan, nagpapainit na siya ng iinom mainit o nagsasaing dahil pupunta na bukid. Minsan kami mga bata ay nagugulantang doon sa kanyang boses na lumalabas sa kanyang bibig, no, malakas. At gumising na kayo, ganon. At marami pa tayong gagawin. Diyan yung mga magwawalis sa sa bakuran, may maglinis sa bahay, ligpit yun ng mga higaan nyo, tatamad nyo, mga ganon, mga sinasabi. At yung pamagitan ng kanyang ingay, nagigising kami, no? At kami ay bumabangod mula sa pagkatulog. Sarap ng tulog, si nanay naman napakaingay. Ganon. At sa ganong paraan kami po ay nabubulahaw at nagigising. At minsan maririnig mo malimit yan sa mga probinsya, no? O kahit dito sa syudad, minsan papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, maingay yung nanay. At minsan tatay, minsan nakapagkapit, nauna na yan sa trabaho o nagpunta na sa bukid. Ayan. Pero dito ay pag-usapan natin paano nabubuhay ang isang katulad ng isang patay. Sabi niya rito, "My soul cleaveth on the dust." Ano ba yung dust? Dust is yung alabok, ano? At ang alabok ay patay po yan, hindi yan buhay. Kung ang ating kaluluwa ay naka-cleave doon, nakadikit, no, sabi dito. At siyempre, pag sinabi ng Bible ay parang nakadikit ka doon sa alabok, ay katulad ka din ng parang patay, no? So sa pamagitan nito ay tayo binubuhay sa pamagitan ng salita, no? Sa salita. At anong salita ito? Hindi salita ni nanay o salita ng kanino man ng kapitbahay na nagwawala, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the Word. So ang title ngayon is Through the Word We Revive. So yung pag-usapan natin, anong word ba ito, no? So re-revive tayo, we revive. Nare-revive tayo sa pag-sustain hindi sa pag-sustain ng emotion or events, no? Tayo mga mananampalataya, amen? Hindi doon sa pagtatakda ng
may mga camps, may mga conferences, may mga activities sa loob ng churches, pero without the Word of God, wala pong mangyayaring revival sa loob ng church. So revival is sustained by the Word of God. And sa family, sa individual, sa family, at lalo sa aming mga pastor kapag panahon na kami ay ang aming mga kaluluwa ay pagod, no, are dry, tired, and drifting, God does not first change the situation. He speaks, nagsasalita siya. At paano mag-speak ang salita? Ang Diyos sa atin. So, nandyan ang kanyang salita, ang Biblia. No? Pag-gising natin sa umaga, dapat nandun na yung kahandaan natin na buklatin yung ating Bible na siya mag-guide sa atin, no? Bubuhay sa ating magre-revive sa ating natutulog ng mga nakaluluwa. Hindi porke tayo ay pastor ay palagi malakas. Hindi porke tayo ay matagal ng mananampalataya ay laging malakas. Kailangan pa rin natin lagi ang salita ng Diyos. Lagi-lagi. Then ay daily bread ng ating buhay. So what is our so the word revives the weary. So ang sinasabi ng Psalm 119 verse 50, sabi niya rito verse 50, sabi niya, Thy word hath quickened me. Sa pamamagitan ng salita, ako ay nabuhay, nagising, no? Dun sa Thessalonian, ang patay na mananampalataya ay tulog. So yung tulog pwedeng magising, pero yung patay ay patay, no? So ang turing sa Bible sa atin ng mga believers is natutulog. So ang tulog ang tulog ay posibleng magigising, pero yung patay ay miracle na yun. So kung tayo po ay mga natutulog, kailangan nating magising, ma-revive through the Word. Yun. So the Word hath quickened us, comfort in affliction. Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating mga kahinaan. Yung mga kahinaan natin, minsan yun ang mga pumapatay sa ating pananampalataya o nagpapahina, no? nagpapalamig at nagiging tayo minsan, hindi tayo masigla, no? So ang hindi kasiglaan ay papunta doon sa pagka pananahimik or walang masigla. Makakita ka ng isang may sakit, nakikita ka na ba may sakit, may masigla, no? Punta ka sa ospital, walang mga sigla mga tao doon kasi nakahiga lang sila, katulad kahapon. Di ako makadalo ng meeting kasi tinamaan ako ng masasakit sa buong katawan kasi naambulan ako, nagkaroon ako ng parang trangkaso at tinamaan pa ako ng gout. So ang hirap kumilos ang isang may sakit. So ang isang may sakit, ang patutunguhan niya pag hindi nagamot ay mamamatay, no? Mamatay. So ang gamot natin ay ang salita ng Diyos. Siya ang bubuhay sa ating mga reflexes, mga kalamnan natin o yung ating kaluluwa na nanlulupaypay. Life when the soul feels dead. No, yung kaluluwa natin minsan na dumarating ang panahon na parang tayo patay, wala nang magawa dahil sa mga karamdaman. So kailangan natin ng salita ng Diyos, pampalakas natin, pampasigla, pampabuhay. Yan. So the word produces spiritual life. Ang salita ng Diyos, sabi niya, ay nagbibigay o nagpo-produce ng spiritual life. In John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga salita ko sa inyo ay mga espiritu and they are life. And sabi niya rin sa Tagalog ay they are life. Sila ay buhay, sabi niya rito. Yung mga salita niya ay
mga buhay, no? They are spirit. They are spirit and they are life. Yan. Plural. So ito ang nagpapalago ng ating spiritual life and buhay sa ating buhay. So yung ating katawang lupa ay hindi hindi ito nakakapag-revive ng ating kaluluwa. So, yung mga programs ay hindi yan nakakapag-revive ng ating puso. No? Walang nagagawa ang mga programa natin, sa loob ng ating iglesia without the Word of God. So, only God's Word carries life. Yan. And siya yung nagbibigay ng challenge sa atin para tayo ay sumigla. Yan. Kaya kailangan natin dumalo din sa mga spiritual gathering with the Word of God. Amen? At siyempre, pipiliin natin yung mga dinadaluhan natin. Kung baptist ka, sa baptist ka dadalo. Yung mga talagang may mga biblical-based Baptist church. Kasi may rami na mga ngayon na minsan nagtitipon na lang, kain-kain, kumusta. Mayroon akong minsan nadaluhan na fellowship. Hindi man po Baptist ito, pero parang malapit sila sa Baptist. At sabi yung pastor ay habang kumakain daw ng merienda ay nagsisisyon, ay nagmi-meeting. Siyempre pag habang kumakain kayo ng material na bagay. Ang hirap namnamin minsan yung yung mensahe dahil iba yung ginagawa nyo pinagsabay yung pagkain physical at saka pagkain spiritual. Ang sabi niya hindi naman daw problema yon. Hindi mo may concentrate dahil minsan iniisip mo baka ikay matinik dun sa kinakain mo or mabulunan ka, no? So hindi maganda, no? So kain tayo spiritual, kain tayo physical, yung pagkain ng flesh. So flesh cannot revive our spiritual life. Amen? So only God's Word can revive our spiritual being. So the Word awaken faith. In Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Kung tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos, sabi niya rito, walang humpay na pagkikinig ng salita ng Diyos, tayo ay buhay na buhay. So, saan nanggagaling ang faith natin? At papatatag ng faith natin through the Word of God. So, revival restores faith. Yan. Ang revival na to. Revival of the Word. Faith is born through the Word. So, lumalabas lang ating pananampalataya pinapanganak lang ating pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, Word sustains revival. The Word of God, Hebrews 4:12. The Word of God is quick and powerful. Revival without the Word fades. Yan. So, tayo mga mananampalataya, hindi pwedeng mag-revival tayo na walang salita ng Diyos. Kaya nga, pag nagkakaroon ng mga conferences, revival conferences, ay mas marami preaching kaysa yung kung anong mga ginagawa. Yan. So, revival rooted in the Word. Last. Yan. So, preaching. We are not revived by noise, crowds, or feelings. Yan, yung sinabi ko kanina. Ibang revive yung ingay ni nanay, ingay ng kapitbahay, ingay ng mga halaga mong hayop, yung mga ingay ng crowd, yung mga tahanan sa sasakyan. Iba yung revive nun. Minsan mag-revive, nagising ka, galit ka pa.
May sabi ng kasabihan ng mga unbeliever, biruin mo na yung lasing, wag lang bagong gising. Bagong gising daw. Salitang sa mga sanlibutan. Yan. So tayo ay nagigising sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The word, thy word. Amen? So, kailangan natin ng word. Let yung word of God into our dry souls. Yung natutuyot na. Kasi natutuyot ng mga kaluluwa ay kailangan ng pandilig. No? Ang salita ng Diyos is water. Sabi nga ni Apostle doon sa Corinthians, si Apollo ba yun? Si Paul ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapalago. Kaya ang Diyos ang bumubuhay, yung salita ng Diyos. Amen? At hanggang doon lang muna tayo mga kapatid. At sa maikling devotion ay tayo nakapag-usap patungkol kung ano kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin mga mananampalataya, mga believers. At pinasasalamatan natin itong programa na ito. Pribilehiyo makapagbagi at nare-revive yung ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos sa pangunguna ng mga pastors at ang maagang paggising ni Pastor Joe upang batiin ang mga viewers and hearers. At ito ay great privilege na mabahagi na ng mga kapwa nating nais makarinig ng salita ng Diyos. Yan. At saka yung mga bagong mga rito sa istasyon na ito, kung kayo ay hindi paligtas, ay tanggapin lamang ang Panginoon Jesucristo. At siya lamang ang tanging daan ng ating kaligtasan. At wala nang iba pa. Jesus saved. Amen. So, tayo manalangin, dakilang Diyos amang banal. Thank you Lord for this morning. At kayo po'y tinataas po namin ang iyong pangalan, God ni Abraham, Isaac, ni Jacob. We pray Lord na patuloy na inyo po kaming bahaginan ng mensahe ng inyong salita. Every morning din, Panginoon, na bagaman ito po ay kasama lamang sa aming pakikinig ng iyong salita, pero na number one pa din po, Panginoon, na kami ay magtipon sa aming mga local churches upang magsama-sama at makinig ng iyo banal na salita upang ang aming mga churches ay magkaroon ng buhay. Panginoong Diyos, salamat po sa challenge at ito rin ang Word of God kung saan dito kami nati-challenge upang kami ay mayo kapag akay ng mga kaluluwa makapagawa pa ng mga activity para sa aming mga local churches at habang kami ay nag-aantay na iyong pagdating. Sabi doon sa Hebrews 10:25 na huwag kakaligtaan ng pagtitipon. Ito ay paraan lamang, isa lamang itong instrumento upang makarinig din ang iba ng iyong salita, Lord. Basbasan pagpalain mo ang programang ito at kayo lamang po ang manguna para sa amin. In Jesus Christ our Lord, Amen and Amen.